Uy! May 850 bonus ako! Share mo naman yan. Baka naman. Ah! Ano sa tingin mo? Sino mananalo? Hindi ko sure eh. Check natin comments. Sino? Ready na ba kayo? Papanisin ko yung mga team nyo. Sumabaybay sa iba't ibang sports. Uy! Andiyan pala kayo. Tara, nood at chat na tayo. Arena Plus Live. Watch, play, and win. Ayun! Okay ah. Palengke, internet, plaza, karinderya, Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Pangga, Energy kaibigan mo. Pangga, Energy ang numero uno. Kaya tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Kiss, miss, Chabagalita. With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mo sabihin radyo. Sabihin mo. O, diba? Hello pa rin po sa ating mga pangga na nakatutok. Happy Monday morning, first day para sa buwan ng July. Yes! Diba? Yung mga humihiling-hiling na, please be good to me, July. Bakit? Naging mabuti ba kayo? Ganon? Tsaka, kinaganda nyo ba yan? Ang aga, first day diba? Well, anyways, ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Moana. Muwa. Hindi, tatay ni Moana. As a surfboard. Ay, ako po yung Tita Cora. At eto na ang Baklita sa Woo Woo Woo! Ay po sa inyong lahat at syempre sa lahat ng mga nakikinig sa atin. At syempre, ang mga pangga natin na nakatutok sa atin, lalong-lalo na sa G-Liner, RRCG, St. Agustin, Bus Line. Hello po sa inyong lahat dyan. At syempre, partly ang Partas daw nakatutok din sa atin. Hi! O, diba? Hindi, gusto ko lang din batiin, Mare, ang lahat ng ating mga kapatid na dumalo sa Pride March kahapon. Correct. Actually, hindi na Pride March. Pride event. Event na. Yes. Kumbaga parang it's a rally event na bongga. Kahit maulan, go! Diba? Na bongga. At syempre, mga kapatid din natin sa Victory Liners, hello po sa inyong lahat. Hello. Marami lang din nagsasabi na, alam mo yun, silent listener lang pala sila. Pero Ano nung ba yung kulay nagkaroon, ng Victory Liner? Pula. Pula at saka puti. orange at saka white, di ba? Pula puti. Kala ko LGBT. O ano yun? Rainbow na din yung ganun nila. Uy, ano yun? Ano yun? Ano may love bus ba ang tawag doon? Ang lakas makaluma nung love bus. Love ba? Hoy. Nakakaloka. Pero anyways, bago tayo tuloy ang magchikahan, ayan, syempre batiin din natin ang lahat ng mga nasa palengke ngayon, lahat ng mamimili at syempre lahat pa rin ng mga nagtitinda. Hello po sa inyong lahat dyan, lalo na ang mga matador sa palengke. Correct. Kekek. Woo! Correct. Diba? Ang saya lang ng weekend ko diba? Actually. Ang dami ko nakadoopang palad talaga na, alam mo yun, yung mga riders, yung ganyan. At saka marami ding nakadoopang palad na sumubok talaga sa pasensya mo. Correct, di ba? Kala mo hindi ko alam? Na sumundo ng sumundo ng pika ko. Yun. Dila-dila ka pa. Anyways, nako, bago muna tayo tumungo sa kung ano mang chikahan, eto na muna, mainit na init. Yes. Mainit-init ang pinag-uusapan sa loob ng Chika sa Arena!
Huwag matakot sa hamon ng buhay. May baklang nakaalapay. O, diba? Sa anumang problema, kwarta man motor. Ibibili ka ng motor. Char lang, char. Siyempre, ito na po ang ating portion ng Chika sa Arena. Diyan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Naku, ito na nga, mainit na pinag-uusapan ngayon, Mare. Dahil ngayon, ang People's Champ na si former Senator Manny Pacquiao. Ay, hindi mo ganyan Senator, sasabihin. yan. Former Manny. Oo. Anong former Manny? Former Senator Manny. Anong former Manny? Nagpalit na pala ng pangalan. Bilis Former na mo po. Manny na ngayon ay Jonisha. Ganon. Si Mami Jonisha. Ang makikipagdaupang palad. Thank you very much. Pero eto na nga. Kasi nga People's Champ Malunggay, malunggay. Eto na, sandali. Kasi nga, Mare, meron Ang palang... kids free na itlog. Sabi ni Mami D. Hi, Mami D! Oo, diba? Pero eto na nga na nakakaloka dahil nga sa darating na 28. Sa 28. 28 ng alin? ng July. Etong July 28, 2024 sa bansang Japan kung saan nga naman. Magja-Japan si Mami D? Yes, hindi. Si Pacquiao kasama ang buong family. Oh. Dahil gusto lang nilang tumawid sa Shibuya. Gusto lang nilang tumawid doon sa Shibuya Pagtawid nila Crossroad. ng Shibuya. Oo, tapos sa portal na ulit gusto sila. lang nilang mag-picture doon sa ano, yung sa asong monumento Si doon. ano, ano? Kabang? Hachiko. O, diba? Ano daw? Si Kabang. si Si Kabang nasa Japan. Wag mong palitan yung pangalan. Nakakaloka ito. Malay ko. Pero eto na nga, Mare. Kasi nga naman, nakatakda daw ang paghaharap nitong si Manny Pacquiao at ng MMA champion na si Chihiro Suzuki. Si Chiki? Oo, si Hindi si Chico. Chiquita na. Si Chico, eto. Si Chico. Lilipad dyan ng Pacquiao. ng Japan. Yung The Monarch of Philippine Radio. Oh. Correct. Eto nga, ang sabi tuloy ng ilan na parang tipong, wow, mukhang bigatin itong makakalaban ni Pacquiao Si Chico? sa darating na 28. Akala ko si Si Chico. Chihiro Suzuki. Dahil nga, di ba, MMA champion. Marami nagtaka na, oh my gosh, MMA champion. Tapos, di ba siya, boksingero talaga ng bongga. So ano to, Battle of the Battle? Kung MMA... Maganda na yun, Mari, kaysa ang mga kalaban niya ay mga winner ng W Copa. Tapos kakanta ng waka waka Para sa'yo. Sabi namin na Ang laban na to, de ako sosoko. Malunggay, malunggay. Ang kids-free na itlog. Ang kids-free na itlog. Yun. Pero eto na nga, Mare. Naunsyami nga ito na dapat talagang siya makakalaban ng ating People's Champ na si Manny Pacquiao. Ay talagang nga naman. Pero umatras daw itong si Suzuki matapos magtamo ng injury sa kanyang kamao. O, diba? Hindi pa man nagsisimula ang laban at Bakit? nakatap ng Na-murder yung exhibition. ano niya? Ay, baka naman kasi nasobra. Na-murder yung kuko. Oh, hindi. Yung ingron. yung Nagpalinis ingron. kaya atin sa kanto. Yung ingron na nakakaloka. Eto na, 'di ba? Pagkatapos nga nun, Mare, alam mo 'yun, biglang napalitan kasi na problema sila. Parang si Pacquiao yata ngayon ay nasa bansang Japan na kasi para mag-ehersisyo. Ehersisyo. Ensayo ang tawag doon. Hindi kita kinakaya. Mag-ensayo. Para kasi mapag-aralan daw sana ang magiging galawan nitong si Chihiro Suzuki. Pero sa kanyang, alam mo yun, alam mo yun, ilang beses ko sasabihin So yun. nag-ehersisyo si Bini Manny. Bini Manny. Kasi gusto nilang practice yung sayo ng salamin, at sana ang pag-ibig. Japan version. Oo. May hi, harigato sa dulo. Tapos naka-blur yung Pero kamao. eto na. Kasi nga 'di ba hindi nga matutuloy dahil nga sa tila mong injury nito nga si Chihiro Suzuki. Kaya nga doon napalitan naman ng mas bata, Mare.
ang kanya makakalaban na kung saan nga naman kilala ito sa K1 Super Lightweight. Alam mo yung division. K1, Ano, K2, hindi K-pop. Hindi siya kakanta ng How You Like That, Tananan, Tananan, Blackpink. Ganon. Hindi sila Playtime, ha? Isang balita pa lang na dog show na. Tapos yun na nga, Mare. So makakalaban niya itong 6 foot na player na itong si Rukia Anpo. At meron Kamag-anak itong ni? record ni... Lavi po? Ni Lavi po, yes. Oo. Anpo lang. Ano ka, nakakaloka ka naman. Ito ay may record na 27 wins, 14 knockout at 8 losses. Ang 28 years old na makakalaban niya. At kilala din itong si Rukia bata. Anpo. Oh yes. Half the age. Parang hindi pa nga daw itong actually na sinasabi nga ng ibang mga sports analysts habang may dumadating na parcel. Diba? Ay, para bang sinabi nito, Mare, na ayan, para daw bang masyadong bata, kaya nga naman medyo maghahabulan sila ng stamina dito. Dahil syempre, alam naman natin yung edad na ng ating People's Champ. Half the Naghabulan age. sila, no? Half the age, Mula Mare. Japan hanggang ano. Tapos ang paglalabanan Cebu. nila, Mare, is 68 kilogram lamang. Na? 68 kilogram na 3-round exhibition boxing bout sa Japan tong July 28. So ibig sabihin, 'di ba, kung medyo nag 70 kilos ang timbang, so ibababa ni Manny Pacquiao yung kanyang timbang to 68. So parang 'di ba, mag-a-adjust talaga sila. Ay, parang palengke lang Correct, 'di ba? Kasi nga naman, 'di ba? Kaya nga naman medyo na dismaya ang buong team ni Manny Pacquiao nang alam mo yung umatras itong si Chihiro Suzuki dahil nga syempre ayaw nila maulit yung nakaraan nilang laban ng welterweight na si Errol Spencer Jr. ng Amerika, o 'di ba? Or Errol Spence, ayan. Nang dati na bigla na lang daw nag-cancel matapos kasi niya mapag-aralan ng ilang buwan pag-ensayo. Tapos ang ending, 'di ba? Parang napalitan din kaagad netong si Yordenis Ugas ng Cuba, o 'di ba? Na dito siya natalo, Mare, kasi 1 week lang yung preparation niya diyan. Kaya sabi nga ng ilan, sana hindi daw maulit-ulit yung ganito na mag-back out ulit kasi kada player pala at kada ensayo, ang ginagawa pala nila, pinag-aaralan nila yung galawan ng kanilang kalaban. Diba? Na nakakaloko. Mas Kaya, maka-ML. oo, diba? Yung mga gano'n. Kung sino nga ba yung makakakampin niya, ganyan. Pero bakit, diba? Naloka lang yung mga tao. Yung mga talaga makakalaban ni Pacquiao, mga kickboxing, yung mga ganito. So, Hay, may alam mo connection dyan yung chika ko. talaga ba? Oo. Nakakaloka. Kaya tuloy sabi ng ilan, good luck na lang din sa magiging exhibition fight nila sa darating na July 28, 2024 sa bansang Japan. Sagot sa kahirapan. Diba? Tignan natin kung hindi naman mahirap si Manny Pacquiao. Na ano? Parang kahit di na siya mag-boxing, marami na Dahil siyang mahihirapan siya dun sa kalaban niyang 6-footer. Ang hahaba ng bias nun, diba? Eh, di Tas mag-ano bata siya? pa. Siyempre, di ba pag Mag-heel bata? siya ng bragais. Wow. Nakatiil, diba? Habang naglalaban. Naka-pageant shoes. Wow! Anyway, so ano ng chika mo? Oh. Mare, UFC light heavyweight champion Alex Oh. Pereira pinatulog ni Jerry. What? Oh, Pinatulog. Ayan. Oh. Ni Jerry Prochaska. Habang kumakanta na. Prochaska pala, Prochaska. Tulog na. Oo, ginanon niya. Mahal ko. Hayaan na mo. Sa kanilang rematch para manatiling kampiyon. Ayan. Una nang nagtuos ang dalawang fighter sa UFC 295. Oo. Ano yun? Ano yun? 295. Ending? Kung Ending saan... Uy, tataya yun. Magseryoso ka na. Wow! Nahirapan ako magbasa. Matapos, ano itataya sa swertres yun? 295. Hindi. Kuya Clark. Oh? Kung saan naging kontrobersyal matapos ang kanilang laban. Oh. Ayan, matapos ang maagang ipahinto ng referee na si Oh. Mark Gogard. Oh. Godard. Sorry, Go. Guard. Oo. Go guard? Godard. Godard. Ang laban na naging Okay. resulta ng pagkapanalo at pagiging UFC light heavyweight champion Oo. ni Alex Pereira. Yun lang.
Taray. Bakit nung nagbabasa ka, ang ganda-ganda mo, tapos nung nagbabasa ka na niyang balita, naging Kuya Cesar. Naging lalaki ta. Mari, ganito yun. Una nang nagtuos, Yeah. si Barbie at si Chucky. Sabi niya, pak, 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 pak. Shoot ka, Barbie, ha? Lumalaki kang bakla. Anyways, ako may chika pa tayong idudugtong. Kaya So nga. sabihin na ng mga tao, pinlaytime nyo na kaagad. Naman! Well, anyways, dyan po sumayin nyo na naman ang isang edisyon ng Chika sa Arena. Hatid pa rin sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Kanina tinatanong tayo ng mga Oh. interns natin, Mari, kung sino Oh. ba daw ang peg ko. Ay, oo nga. Sino nga Hindi ko ba? naisip kung sinong peg ko. Ba't ako nakaganito? Ay, Parang Disney Princess, Hindi kasi diba? yung hair, Ariana. Ariana. Super grande. Happy? Ariana Venti. Yes! Hayop Super ka. venti, gano'n. Yung venti na extra venti. Yun. Mamaya Diba? ka sa akin. Sabi nga nila, di ba? Ay, hindi mo ako magagantihan kasi wala kang, hindi ka mag-live. Kaya, Hindi mo ako madadaos. restricted ako si TikTok kasi. Oo, di ba? Malay ko ba masa-sitesong yung website Oo, ko? di ba? Pero eto na, naku, nakakaloka tumare. Kung ikaw ay nagpakita ng sutsay, o di ba? Ay, naku, eto kaya ay magpakita kaya sa darating na Miyerkules. Sino yan? Naku, nakatakda nga ang paghaharapa nitong si Bea Alonso at ang kanyang former driver na si Efren Torres de los Reyes Jr. sa tanggapan ng Department of Labor and Employment sa darating na Miyerkules sa Quezon City. Oh, yeah. Kasi dito na Sa daw... QC gaganapin. Oo, doon yung main ng dole. Naka-drug queen. Oo, diba? Driver. May pride gano'n. Tapos may mga feathers. May bakbak yun. I'm every woman. Gano'n. Eme. Hindi, charot lang. Hi, Mayor Joy. Ito naman, Oh, tuloy na nakakaloka. natin. So eto na nga, dahil nga last week talagang mainit na pinag-usapan ito lalo pat ng pinaputok ni Nanay Christy ang balitang ito sa kanyang programa na kung saan nga naman nakakuha daw siya di umano ng kopya at ang kanyang ipinaskill sa kanyang programa dun sa reklamong isinampa nitong si Efren, not Bata Jr. Kung hindi si Efren Torres de los Reyes Jr. laban sa aktres na si Bea Alonso. Ang mga sinampang kaso, Mare, ang hindi daw pagbabayad di umano ng night differential pay, overtime pay, holiday pay, 13-month pay, illegal dismissal, Mare. Sinunggal siya. Oo, ito yung mga nakapaloob doon sa reklamo na ipinakita ni Nanay Christine sa kanyang kopya. At hindi lang yan, Mare. May maltreatment at wala din daw bayad ang separation pay. Paano maltreatment ko yung ginagawa ni Bea? Kay liit-liit niyang babae. I Oo, mean, diba? titit siya. Tapos, Kasi, Mare, may mga umuugong na balita na doon daw pinagbasihan. Kasi nung March, di ba, umugong itong balita na to na may mga kasambahay di umano si Bea Alonso na nagrereklamo dahil nga sa pagmamaltrato nito, di ba? And which is doon din ang galing itong balita na ito kay Nanay Christy Permin. Ang pinagtataka lang, Mare, ng mga tao dito, di ba, na parang, talaga ba? Kasi doon sa kanyang programa last Friday pala, Mare, nagsabi siya na nagbigay siya ng payo kay Bea na ayusin na daw kaagad ito ng actress dahil hindi lang daw ito yung, alam mo yon, kanyang kakaharapin na problema. Mari, tanong lang. Oo. Paano niya papayuhan si Bea? Gayong, di ba, may kasuhan sila? Oo, di ba? Yung mga gano'n, nakabinbin yun. Tapos pinagtataka din, Mari, ng mga tao, di ba? Na para nagpayo siya na dapat daw harapin na daw, yung mga tipong ganyan. Kasi may mga nakabinbin pa daw na ibang reklamo na kakaharapin. So parang sabi ng mga utauchi tuloy ngayon, ay bakit alam mo kung ilan yung magre-reklamo? So parang bakit parang sigurado ka na after nitong dating driver niya na magsasampa, may magsasampa ulit ng kaso. So anong sinasabi nila, So, organizer si Nanay Christy? Diba? Na mga nagre-reklamo na nakakalok. Baka may GC na din sila, Mar. Ano, recruitment agency? Gano'n? Hindi. Yun ang pinagtataka ng mga tao, kidding aside, na parang tipong, teka sandali, talaga bang nagre-reklamo si Kuyang Efren? Talaga nagre-reklamo? Kasi nung una, o nasulsulan? Yan yung tanong ng mga tao.
Mare, kung maalala mo, di ba nung una, ang Oo. nagrereklamo lang talaga Yung yung girlfriend nitong Efren, di umano, di ba? Na yun daw yung nagsabi ng mga impormasyon at hindi naman talaga to yung Efren. Ngayon, gulat na lang ang lahat. Last Friday, nang ihain nga ang reklamo na ito laban kay Miss Bea Alonso ng kanyang former driver na siya na mismo yung nagre-reklamo laban sa aktres. At na nakakaloka, di ba, Mare? Agarang kaagad na merong kaagad initial hearing on July 3, this coming Wednesday. Yes. O, diba? Na kung saan nga naman, hindi nga naman, sabi ng ilan nating mga kakilala rin mga abogado, pag ganito at lalo pat employer at employee, alam mo yon problem. Kailangan, dadaan pa naman daw ito sa parang mediation na pag-uusap kasi syempre, aalamin kung ano nga bang punot dulo, bakit nga ba ganito, diba? Pero, hindi naman ibig sabihin nito ay may makukulong agad or something. Issue ito na may kinalaman di umano sa kanyang amo at sa kanyang empleyado. So parang ang hirap din naman kasi batas na rin yan, Mare. So sinasabi nga ng iba, mahirap din saklawan ito, mahirap din pag-usapan, lalo pat kung gagawin lang ng iba itong parang contents. Kasi baka ma-technical po kayo sa mga aspetong may ma-miss kayo doon at lalo pat usaping legal po ito. 'Di ba? At huwag kang tumawa, nakakalok. Hindi, marami kasi dyan bida-bida eh. 'Di ba yung mga ganung aspeto? Akala nila alam nila lahat. Correct, 'di ba? So, 'di ba, paalala lang din po, alam mo lamang kung totoo nga itong nailabas na nga po itong sumon ng Dole para kay Miss Bea Alonso. So, malalaman natin yan after Wednesday kung ano nga ba ang magiging update patungkol sa paghaharap nilang mag-amo at kung magkakaayos man sila, magkakaroon man ng amicable settlement na kung tinatawag para kahit papaano yung mga danyos at kung ano man, 'di ba? Pero nakakalungkot isipin ayon nga sa ilang mga natin chismosang kapitbahay na sa tagal ba naman na wala na siya, parang buwan na yata siyang wala sa Ngayon poder. ka nakaisip na Ngayon magreklamo. walang naisipan, diba? Na kumbaga parang kung puputok man ang issue tungkol sa pangmamaltrato di umano ni Miss Bea Alonso last March, paano na ngayon? April, May, June, July naman eh. So 4 months ago na. Mari, gusto kong i-encourage yung driver na kung sakasakali, kung gusto mong ipaliwanag ang iyong side, bukas ang ating himpilan. Correct, Kaso hindi kasi ba? nakasampa na yung kaso, Correct. Mare. So hindi natin pwedeng panghimasukan at kung ano man. Maghihintay na lang po tayo ng mga updates patungkol dito sa kasuhan ng kanyang dating driver at ng actress na si Miss Bea Alonso. 'Di ba? Yun na lang ang pwede nating antayin kasi naisampa na itong reklamo na ito. Baka magkaroon ng technicality at magkasabit-sabit pa tayo. 'Di ba? So baka naman kung ilan lang ang listahan ni Miss Bea na kanyang ididemanda, madagdag pa tayo. Wag po. May kiliti kami dyan. Wag po. Ayun natin na pearly shell, nakaganyan tayo. Diba na nakakaloka? Well anyway, sana madaan naman din ito sa mabuting usapan, diba? I think naman being Bea Alonso, wala akong naririnig na kagaspangan ng ugali niya ever since the world began. So, I think maayos naman siguro siyang kausap. Wag na lang siguro samahan ng mga nanunulsul sa paligid. Kasi doon lang naman nagkakaproblema eh. Diba? Na minsan pag maayos ang usapan, pag nasulsulan na kapumayag, wag kang ganun. Diba? Hindi may iiwasan yun. Lalo pa syempre alam naman natin ngayon, 'di ba? Hindi naman sasabihin mo na wala si Miss Bea para sa ganun. Hindi, 'di ba? Kaya naman din niya makipag-aregluhan pero sana sa maayos na pamamaraan siyang, alam mo 'yun. Pero kung totoo to, Mare, nakakalungkot. Nakakalungkot din in fairness. Biruin diba? mo ang angelic ng face ni Bea Alonso tapos may pagmamaltrato. Paano? Oh, 'di ba? Yung mga mas di ako napapaisip ako, talaga ba? Si Bea Of all the Alonso? people, 'di ba? Na nakakaloka. May ganyan din mga artista Napaka-angelic. dati, 'di ba? Si Rumfa Gutierrez, 'di ba? Oo. Nung parang nireklamuhan din ang kanyang mga dating kasambahay. Pero naayos din sa maayos na pag-uusap eh. Marami. Alam mo, may mga artista talaga na ano din. Oo. May mga talagang may mga attitude din talaga sa personal. Oo, pero- alam mo yan, Mare. Truthfully, Diba? eh, May pero- mga artista ng babato ng bag. Ay, oo naman. Diba? Na nakakaloka. Pero si Stifler pa nga Bea- puncher eh. O, diba? Pag nayamot. Sino? Yung puncher. O, Oo. diba? Puncher, stapler. Basta kung anong madampot niya sa newsroom. Charot. Hoy. Hoy, bakit? Sinabi ba natin na kung ano? Kung anong channel. Oo, bakit ba? Ito to, bakit wala ba tayong newsroom? May newsroom din tayo. Puro newspaper nila. Oh!
Ay! Well, kayo na po humusga, no? Kung saan channel yun, di ba? Wala kaming binanggit. Basta yun lang yung nabalitaan Lahat na. ng channel ay may puncher. Tama. Hindi channel, lahat ng opisina. Pero ilan lang ang... Hindi, madami din istasyon ng may newsroom. Sorry. Diba? Well, anyways, bago pa tayo kung saan-saan mapunta, diba? Oo, at ma-another. Oo, diba? Anyways, ayan. Ayokong gumanyan. Ay, Soda sign. nakaganyan. Muli po, maraming salamat po sa inyong pagkatabay sa aming pagbabalik. Pagpasalamat Isang naman to. umaga. Akala mo naman talaga may binigay sa Hoy! Diba? Sa aming pagbabalik, isang umating kamunchikano naman ang dala-dala na alam mo yun, ang dalawang bakla na may kinalaman sa kaganapan sa Pride March kahapon. Kaya nga. Kung ano man yan at sino man yan, na sama-sama natin pakatutukan yan sa pagbabalik ng... Alin doon? Sige. Of course, we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pag daw wag mong sabihin radyo. Sabihin mo...